Good evening everyone. Kumusta kayong lahat? May pag-usapan lang tayo. Kung nakita niyo yung post ko about sa Cabiao, Nueva Ecija, may gusto lang akong sabihin sa mga taga Cabiao. Kung narinig niyo ang mga pinagsasabi sa video na yan, sobrang tiwala nila sa kay Ninya at Vicente. Nandyan si Ninya at si Vicente sa Cabiao, Nueva Ecija. Kayong taga-munisipyo sa Cabiao, taga-local government ng Cabiao, kung hindi niyo kilala yung nag-offer sa inyo ng seasonal workers pa South Korea, na kung sino man yan siya, hindi siya si Mr. Lee or si Mr. Vic, kung sino yan siya, basta nandyan yan, si Ninya at si Vicente, sila yan. Kaya kung hindi nyo kilala sila, sabihin ko sa inyo ngayon, maniwala man kayo sa akin or sa hindi, kung sabihin niyo naninira lang ako dito sa social media, sa mga local government dyan sa Pilipinas para hindi makapunta dito, hindi ko kayo masisisi kung yun ang nasa isip nyo na paninira. Kung paninira, paninira na. Pero ako, sabihin ko ang totoo, kung ano ang mangyari sa mga tao na pinapadala nyo dito under ni Mr. Lee Kyung-lak, ni Beck, ni Jong, ni Shin, ni John, at ni Vicente Cisbreno at Ninya Cisbreno. Kung hindi nyo alam, Cabiao, sila ang broker ng Piñaranda at General Mamerto Natividad, Nueva Ecija, na ngayon hindi na nakapaalis ng tao dahil sa ginagawa nila sa mga tao. Kung hindi nyo alam na under sa kanila, 2 na ang namatay. At under sa kanila, may ginahasa ng friends ng amo na wala, hindi nananagot ang Koreano. Bakit? Kasi binayaran lang ni Mr. Lee at si Vicente na nahimik lang kahit binahasa na yung kababayan niya. Yan ang totoo dito. Kung gusto nyo, ebidensya, may video ako na may nakausap ako. Kung gusto nyo ipalabas ko kung yun yung maniwala sa akin. O gusto nyo na malaman kung ano ang mangyayari sa kanila dito. Yan si Mr. Lee, si Vicente, si Ninya Cisbreno, yung mga broker na yan, pumapasok sa mga LGU ngayon sa Nueva Ecija, may kaso na yan sila sa DOJ. Naghihiring na yan sila, hindi pa lang yan nahatolan, hindi pa na-dismiss, hindi pa. Nag-ano pa lang yan, ongoing pa yung kaso nila. Pero pumapasok na sila sa San Leonardo, Gabaldon, ngayon sa Cabiao, may bani pa yan sila, Pangasinan bani. Ngayon, kung ayaw niyong maniwala sa akin, kung iniisip niyo na sinisiraan ko sila, wala akong magagawa, ulitin ko. Basta ako, nagsasabi ng totoo. Alam niyo ba na yung mga under sa kanila, pagdating nila dito, ibigay din yan sila sa mga broker na mga taga rito, na mga Korean. Ipasa yan sila kahit saan-saan ipa-work. Nakinig kayo sa akin ha, mga taga Cabiao. Taga Cabiao, Gabaldon at San Leonardo, kasi naniwala kayo dyan ngayon na kayo ang nagpa-process para magpapunta dito ng mga tao. Makinig kayo sa akin. Alisin kung naka-MOU kayo, nakaharap ninyo kung saan yung bayan dadalhin yung mga tao nyo sa Gohong, Hwason, Damyang, Wando, yun kasi ang hawak nila eh. Kung dyan nila dadalhin yan dito sa South Korea, kung nakausap nyo personal, nakasign kayo ng MOU personal with mayor dito, kausapin nyo mismo ang mayor or ang in charge sa seasonal workers dito sa South Korea
At alisin nyo yan si Ninya at si Vicente, si Mr. Lee, para hindi kawawa ang mga tao nyo pagdating dito. Kung iniisip nyo na paninira yung ginagawa ko, bahala na kayo, basta alisin nyo yan si Ninya, si Vicente Cisbreno, at si Mr. Lee, at sino ba yung nakapangalan dyan sa local government nyo ngayon, si Mr. Vic, si Mr. Sin, si Mr. John, si Mr. Jong, kasi yan sila mga broker dyan sa Nueva Ecija. Ulitin ko, kung nakausap nyo personal ang local government dito sa South Korea, kausapin nyo sila personal direct na hindi na kayo dadaan dyan sa mga tao na yan. Kasi alam ko sa Cabiao, nandyan si Ninya yung nasa video, siya yun, nandyan, nag-o-orient sa mga tao. Kung hindi nyo alam kung paano mag-process sa tanungin nyo ang local government dito kasi wala naman kayong ginagawa dyan na mahihirap. Magre-ready lang kayo ng tao, mag-orient lang. Then ang dito naman ang gagawa lahat, mag-apply ng visa. Hindi kayo ang mag-a-apply ng visa dyan. Local government ng Pilipinas. Ang local government dito ang mag-a-apply. Wala yang ginagawa si Ninya at si Vicente Cisbreno. Sila ang kumikita na malaki. Wala yang ginagawa si Mr. Lee. Ginagamit lang nila yung mga local government na yan. Kayo din mga local government na patanga-tanga, sana naman wag kayong magpagamit dahil kawawa talaga yan ng mga tao dito. Kinukuha ang bank book, kinukuha ng sahod. Binibigay ba sa ibang mga broker dito nga kawawa kahit saan ipa-work, ipahukay ng patay, ipalinis sa bundok na kahit hindi yan dapat sa mga Filipino seasonal workers na trabaho. Ganon ba ang gusto nyo? Ginahasa! May ginahasa na sa friends ng employer. Pero tahimik, walang nangyari sa Koreano. Bakit? Nga, tinatakpan nga ni Mr. Lee at ni Vicente. Tinatakpan nila. At nanahimik din ang biktima. Dahil nanahimik ang biktima, ako ang magsalita dito. Sana hindi na maulit ang mga ganon na mangyayari sa mga Pilipino dito. Biktima sila, nanahimik sila. So dahil nanahimik sila, may mabiktima na naman. Dahil lang sa 100,000 na nahimik sila. Biktima sila sa rape. Ginahasa ng friends ng employer. Pero, tahimik dahil sa 100,000 na binigay ni Vicente at ni Mr. Lee. At ang local government, ano ang ginagawa? Wala, tinatakpan din nila yun. Kaya ngayon, kung ayaw niyong maulit ang mangyari sa mga nangyari sa under sa kanila, alisin niyo sila. Cabiao, Gabaldon, San Leonardo, kung ano ang ano niyo kayo ngayon, ang mga mayor dyan at mga local governments sa Nueva Ecija, sa Gabaldon, San Leonardo at Cabiao, kayo ang nag-ano dyan ngayon, nagre-ready. Sana, mapaalis niyo na ang mga tao niyo dito na safe. Alam ko, ginagamit niyo lang yan kasi malapit na ang eleksyon. Malapit na ang eleksyon. Alam ko, pag gamitin niyo itong seasonal workers program, mananalo talaga kayo. Pero sana naman, huwag niyong isipin sarili niyo. Isipin niyo ang mga tao na pinadala niyo dito. Kung ano ang mangyari sa kanila. Gusto niyo ba maulit ang ginagawa nila sa Piñaranda at Natividad? Maraming mga biktima dyan, pero tahimik kasi mga takot. Marami ang mga biktima. Ayaw magsalita, kaya yan sila. Dumadami ang nabiktima nila. Kung ayaw nyo, Cabiao, grabe magsalita, naninira sa FB, di ba? Wag lang patulan. Kasi paninira. Kung paninira nga, ulitin ko, kung paninira ang ginagawa ko dito, wala akong magawa ko yun. Basta nagsabi ako ng totoo sa mga mangyayari sa mga tao na ipadala nyo dito. Alam na ng DMW,
Alam na ng Department of Migrant Workers, may guidelines na. Pero Cabiao, hindi kayo sumusunod sa guidelines ng Department of Migrant Workers. Ginagamit nyo pa rin yan si Ninya at si Vicente at si Mr. Lee na may kaso sa Department of Justice. Kasi sabi niyo sa video? Kasi ang paniwalaan nila ang nagbibigay ng trabaho. Hindi yan nagbibigay nagbibigay sila ng trabaho sa mga Pilipino. Maganda sana kung hindi sila mapahamak pagdating dito. Ang bait nila dyan. Ganun yan sila. Pagdating dito, kawawa ang mga Pilipino. Binibigay-bigay kahit saan. Sa mga broker dito. Pina-work kahit saan. Pinagihasa ng friends ng employer. May namatay dyan, 2. Kasi bawal mag-complain. Kahit may naramdaman work pa din kasi bawal mag-complain. At alam nyo ba, yung under sa kanila, hindi natatanggap ang overtime fee. Nag-work more than 10 hours. Alam nyo ba, 8 hours lang ang work sa mga seasonal workers dito. Pero nag-work sila ng more than 8 hours. May 15 hours, 14 hours, may halos 20 hours pa. Then walang overtime fee. Kasi ang overtime fee, pinapapasok sa bank book na ang bank book, sila naman ang may hawak. Tama ba yun? Local government sa Pilipinas, mayor, mga official local government dyan sa Cabiao. Kung wala kayong alam, alamin nyo muna. Huwag kayong magmayabang dyan. Local government kayo. Dapat safe ang mga tao na pinapadala nyo kahit saan. Tingnan nyo. Yung ginagawa nyo ngayon, pinaubayan nyo sa mga buhaya. Parang pinakain nyo lang yan sa mga buhaya, yung mga tao na ipadala nyo dito. May kaso na yan. Hindi na nga nakapaalis ang Piñaranda at Natividad dahil sa kagawa nila. Dahil sa kagawa nila, hindi na pinapaalis. Hindi na pinapaalis ng hindi na binigyan ng Department of Migrant Workers. Wala akong dyan nagsasabi lang ako ng totoo dito. Ang magdesisyon na hindi magpaalis is ang government dyan sa Pilipinas. Ngayon, nandyan sa San Leonardo, nandyan sa Gabaldon, nandyan sa Cabiao. May bani pa, may Pangasinan bani pa. Tingnan natin, makapalis sila ng 150 sa San Leonardo or 200 or 100. 100 sa San Leonardo, 100 sa Cabiao, 100 sa Gabaldon. 300 katao ang ipadala nila dito. Magkano ang kita nila sa isang buwan? Kasi alam ko na hindi yan binibigay lahat. May yan sila bago na nga kasi takot na yan sila. Binibigay lahat, pinapapirma lang na 50,000 ang pinapapirma lang. Nandito, mabuti na lang na-remember ko. Pinapapirma lang yan sila dyan na ang sahod nila 80,000 plus. Pero hindi yan totoo ang kunin na, hindi yan totoo ang ibigay nila. Palabas lang yan nila. Hindi ba kayo maawa sa mga mahihirap? Oo, malaking tulong na yung 50,000. Hindi nga yan papayag si Ninya sa Natividad kong 50,000 raw, ayaw na raw nila. Ano yun? Hindi naman yung totoo yung 50,000 sahod nila Kung saan yan dadalhin? Sa Wando, sa Gohong, sa Damyang, sa Huason, may dyan sa fishing. Sa fishing, mas malaki ang sahod. 80,000 plus pag may overtime, 100,000. Pero ang binibigay nila, 45,000 lang. Papayag ba kayo? Papayag kayo kasi mahirap nga ang buhay sa Pilipinas, mabuti na lang ganun. Mabuti na lang sana kung hindi sila dumadami, hindi marami ang mabiktima. Dumadami ang nabiktima dahil sa okay lang niyo sa mga ganun nga
pag-isipan nyo. Cabiao, sana pag-isipan nyo ng mabuti. Local government ng Cabiao, sana pag-isipan nyo ng mabuti yan. Ang pagpadala nyo ng tao dito, dapat safe sila. Safe ang sahod nila. Kasi mga baguhan yan, walang alam sa mga mangyayari dito, walang alam sa hirap at pagod ng trabaho dito. Halos ka mamamatay buong araw nagtatrabaho. Din sila, nakaupo lang. Sila pa ang kumikita ng mas malaki kaysa naghihirap. Pag-isipan niyo na ang mabuti, Cabiao. Cabiao, Gabaldon, San Leonardo. Kasi kayo ngayon ang nagpa-process papunta dito. Sana, mga mayors, mga local officials ng Nueva Ecija, ng San Leonardo, Gabaldon, at Cabiao, sana naman, wag niyong isipin ang personal niyong interest, isipin niyo ang mga mahihirap na ipadala niyo dito. Dahil kawawa talaga yan sila pagdating dito under sa kamay ni Mr. Lee, ni Mr. Vic, ni Mr. Jong, ni Mr. John, ni Mr. Shin, ni Ninya at ni Vicente Cisbreno. Maniwala kayo sa akin ay sa hindi. Marami na silang nabiktima. Marami na silang nabiktima. Sana naman, mga local government dyan sa Nueva Ecija, isipin nyo muna ang mga mahihirap. Sila ang nagtatrabaho dito. Especially mag-winter na. Sobrang lamig, nagtatrabaho yan sila. Kung may naasahin sa dagat yan sila. Halos buong katawan, nag-aayos, magtatrabaho yan sila. Pero ang sahod na matatanggap nila, ang overtime fee, hindi nila makukuha. Dapat, sa dyan pa lang yan, hindi pa yan nakaalis yung mga tao na yan. Dapat, kayo ng agreement dyan na hindi nila galawin ang sahod at ang bank book ng mga Filipino na pinadala nyo dito. Pag-isipan nyo ng mabuti. Mga local government dyan sa Pilipinas. Hindi kasi kayo ang nagtatrabaho dito Kaya hindi nyo alam ang hirap. Kung gusto nyo malaman ang hirap ng trabaho, punta kayo dito. Magtatrabaho kayo. Huwag kayong makaupo dyan sa opisina nyo dyan sa Pilipinas. Try nyo trabaho kahit 3 days lang. Kung hindi ba kayo mamamatay sa hirap sa trabaho dito. Sana, isa lang nang hiling ko dito, na pagpunta nila dito, wala yan si Ninya Cisbreno, si Vicente Cisbreno, si Mr. Lee, si Mr. Beck, si Mr. Jong, si Mr. John, si Mr. Shin, na yan ang humahawak sa mga local government nyo dyan. Hanggang dito na lang at God bless you.